Good morning, good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. And since it's Monday, good morning sa inyong lahat. It's time to rise and shine. Sa araw po ng Lunes kami nakasama ninyo dito sa ating segment sa Good Morning Kuya na Rise and Shine. Start your day right, start your week right. Huwag po natin kalimutan sa pag-umpisa ng ating araw, sa pagbangon natin sa umaga. Huwag tayong makalimot magpasalamat, humingi ng gabay at tulong sa Panginoon upang tayo patnubayan sa ating mga paggawa. At sama-sama po tayo ngayon dito sa ating programa sa Good Morning Kuya, sa ating segment na Rise and Shine. Makakasama natin po ang ilan sa ating mga kapatid naman sa MCGI GMA Cavite Chapter upang tayo po ay tulong-tulong pa rin na sumaklolo sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Naroon po ang ating representative, si Brother Tochi Mariano. Brother Tochi, good morning. Rise and Shine. Good morning, Kuya, at sa lahat ng mga taga-subaybay sa Rise and Shine. Salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na makagawa na mabuti sa ating kapwa. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Poblacion 2, GMA Cavite. Kasama po natin ang ilan nating mga kapatid sa MCGI Magra Chapter! Basta mabuti, kaisa po natin ang mga kapatid po natin dito. Salamat po sa Diyos. Back to you, Kuya! Maraming salamat Brother Tochi Mariano at sa inyo po lahat dyan sa ating mga kapatid sa GMA Cavite Chapter. Salamat po sa inyong partisipasyon mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bumabati kami sa inyong lahat ng pag-ibig at kapayapaan. Manatili po kayo na masigla sa pakikipagkaisa na tayo ay maging maliit na kasangkapan ng Panginoon na makarating sa ating mga kapwa-tao ang kanyang kabutihan. Keep on shining and keep on caring. Kami po ibabalik sa inyo in a little while. Samantala, ngayong umaga po ay isang pagluluto naman. Panoorin po naman natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Zhao Zhang Hao, baby heart. Uncle, tamang-tama yung greetings mo. Dahil magluluto tayo ngayon ng masarap at refreshing na lemon chicken. So, chicken plus lemon is a combination of high in protein and vitamin C. Not only delicious, but also nutritious. Kaya, tara, magluto na ta! Let's cook it right. At ito ang ating mga ingredients. Chicken and marinade. 500 grams boneless and skinless chicken breast. Salt. White pepper. 1 tablespoon cornstarch slurry. 1 tablespoon cornstarch and 1 tablespoon water. 1 piece egg. 2 cups cornstarch for coating. 3 cups cooking oil for frying. For the sauce, 1 piece lemon juice. 1 teaspoon lemon zest. 1 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon rice wine, 3 tablespoon honey, 1/4 teaspoon salt, 1/4 teaspoon white pepper, 1 cup chicken stock, and 1 tablespoon cornstarch. I-tenderize ang boneless and skinless chicken breast gamit ang fork. Tusukin ito at hiwain into bite size or dice. Din ilagay sa isang mixing bowl. Sunod naman ay ilagay ang salt, white pepper, slurry, and egg. At saka haluin. I-massage lang ito ng mabuti, then let it marinate for 15 to 20 minutes. Habang inaantay ito mag-marinate, ay gawin muna natin ng sauce. Sa isang saucepan ay ilagay ang lemon juice, lemon zest, soy sauce, rice wine, honey, salt, white pepper, chicken stock, at cornstarch. Haluing mabuti hanggang sa lumapot. Magdagdag lang ng slurry if kulang pa ito sa lapot na gustong ma-achieve. Kapag malapot na ay set aside. Pagkatapos ma-marinate ang chicken breast,
ay i-coat lang ito ng cornstarch. Siguraduhin mabalutan ang lahat ng mabuti. Sa kawali na may mainit na mantika over medium heat, ay lutuin natin ang mga ito for 5 minutes para sa ating first fry. After 5 minutes ay hanguin lang muna ito and let it rest for 5 to 10 minutes. After that, painitin ulit ang kawali na may mantika over high heat. Kapag mainit na ang mantika, ay second fry lang ulit natin ang mga ito and let it cook for 3 minutes or hanggang sa mag-golden brown. Then kunin and let the excess oil drain. Sunod naman ay painitin lang natin ulit ang ating nagawang sauce at kapag kumulo na ay agad naman ilagay ang ating crispy chicken breast. Haluin lang ng mabuti then serve with sliced lemon and sliced onion leaves. Enjoy! Luto na yung ating lemon chicken. Yes, at mga kasambahay, may 3 paraan ng pagluluto ng chicken. Pwedeng i-grill, i-bake, or gaya nitong ating version, i-pan fry. 3 paraan pala. Sa akin, alam ko isang paraan lang yung pagkain. Tara, kain tayo. Huwag nating kakalimutan na bago kumain, manalangin. Sa atin pong wonders of creation, kung mayroon pong mga hayop na itinuturing na mabangis, mayroon namang mga maamo. Ano-ano bang mga hayop ang maituturing na gentle animals? Panoorin po ninyo sa ating wonders of creation. Madalas nating iniisip ang animals bilang mababangis, nakakatakot at delikado. Ngunit hindi lahat ng mga ito ay delikado, kundi maamo. Hindi lingid sa ating kaalaman ang kaamuan ng mga aso or dogs. Binansagana ang lahing ito bilang man's best friend dahil sa kanilang pagiging loyal sa kanilang mga amo. Ngunit hindi lamang ang mga aso ang maamong hayop sa mundo. Ang mga elephants ay kabilang sa mga maamong hayop. Tinatawag ang mga ito bilang gentle giants. Dahil sa kanilang mataas na level of intelligence, nakakabuo sila ng mga deep social bonds. Ang mga elephants ay considered bilang sensitive creatures dahil hindi sila umaatake sa ibang creatures kung walang rason sa pag-atake. Ang mga mother elephants ay bumubuo rin ng grupo dedicated sa pag-alaga ng kanilang mga baby elephants. Mula sa gentle giant ng lupa, mayroon ding gentle giant sa dagat, ang mga manatees o sea cows. Tulad ng elephants ay mabilis bumuo ng social bonds, kung kaya't madali lang silang kaibiganin at makasama mag-swimming. Bukod pa diyan, ang mga dolphins ay hindi magpapahuli sa listahan ng gentle animals. Madalas kakulitan ng mga tao sa zoos at ocean parks. Ang mga dolphins ay highly sensitive creatures na kaya makipagharutan sa mga tao at kaya ring tulungan ng mga ito kapag nangangailangan. Makukulit at very caring man ang karamihan sa mga gentle animals. Marami ding mga nonchalant gentle animals tulad ng mga rodents. Yes, rodents. Pero hindi ang mga house rodents. Capybaras at guinea pigs ay kabilang din sa mga gentle animals. Naging trending ang capybara dahil sa kanilang calm and peaceful demeanor. Kilala ang mga capybaras bilang napaka-chill na mga animals at kaya makisama sa iba't ibang creatures with their unbothered expression. Ang mga guinea pigs ay isa sa mga child-friendly pets dahil sa kanilang pagiging gentle. Dahil sa kanilang pagiging maamo, madalas din silang ginagamit sa mga experiments. Creation is indeed diverse. Ang kamangha-manghang level of social intelligence ng mga creatures na ito ay patunay lamang na napaka-intelligent ng ating Creator. Hindi man nagkakaintindihan sa salita,
Para sa mga gentle creatures, sensitivity knows beyond words. Ang mga wonders of creation na ito ay patunay lamang ng existence ng ating wonderful Creator. Sa mga madalas sinukin, bakit ba tayo sinisinok? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Alam ba ninyo na 68 years tumagal ang sinok ni Charles Osborne? Siya ang naitala na may pinakamatagal na hiccups na nagsimula noong 1922 at tumagal hanggang 1990. Pero bakit nga ba tayo sinisinok? Ang hiccups o sinok ay nangyayari kapag paulit-ulit ang contraction ng diaphragm kasabay ng pagsasara ng vocal cords, kaya nagkakaroon ng tunog na hic. May 4 na klase ng sinok. Ito ay ang transient o temporary hiccups na tumatagal ng ilang segundo o minuto. Persistent hiccups o sinok na lagpas sa 48 hours at maaaring tumagal hanggang 1 buwan. Intractable hiccups o sinok na tumatagal mahigit sa 1 buwan. At ang recurrent hiccups na pabalik-balik pero tumatagal lamang ng ilang minuto. Pero paano nga ba mawawala ang sinok? Ilan sa mga paraan ay ang pagpigil ng paghinga ng ilang segundo, pag-inom ng malamig na tubig, pagdiin sa mata ng ilang segundo, marahan na paghila sa dila, pagkagat ng lemon, paghinga sa loob ng brown paper bag, paglunok ng 1 kutsarang asukal, at pag-inom o pag-gargle ng tubig na may yelo. Ito ay ilan lamang sa paraan para maremedyohan ang sinok. Pero kapag hindi pa rin ito nawala, mas makabubuti na kumonsulta na sa doktor. Now you know! Madalas ba ninyong nararamdaman pagka mayroon kayong mga nakakita na nakakaawa na talagang nararamdaman ninyo sa inyong puso ang awa? At paano natin ito mapapanatili na tayo ay maging maawain? Panoorin po ninyo sa ating You Can Do It. Sa ating kasalukuyang mundo, dumarami ang tumatangkilik at nag-a-advocate sa self-care o ang pag-uuna sa sariling kaginhawahan at kapakanan. Bagaman hindi naman ito lubusang mali, tila nalilimutan na ata ng iba ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. Kaya ngayon, let's go back to basic. Papaano nga ba natin mapananatili at mapapractice ang pagiging maawain? Magmasid sa paligid at tingnan ang kalagayan ng mga taong iyong nakikita. Ang pagiging mindful at observant ay makakatulong upang makaramdam ka ng pagmamalasakit sa ibang tao. Pangalawa, ugaliing mangumusta ng ibang tao, lalo na ang iyong mga kakilala at mahal sa buhay. Sa pakikinig sa kanilang sitwasyon, malalaman mo ang mga pinagdadaanan nila sa buhay at kung ano ang maaari mong maitulong. Pangatlo, tumulong sa mga taong nangangailangan at alamin ang kanilang mga kalagayan. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-volunteer sa mga charitable activities tulad ng pagpapakain sa street dwellers, pagdalaw sa bahay ampunan, o pagsama sa mga medical mission. Higit sa lahat, laging nating tatandaan na ang Diyos ay nagpapakita ng awa sa atin araw-araw. Dahil dito, mas lalo dapat tayong magpakita ng awa sapagkat tayo man ay nagkakamali rin. Kaya naman wag na nating sayangin pa ang bawat pagkakataon na bigay sa atin para magpakita ng awa. Basta't lagi lang nating alalahanin ang awa ng Diyos sa atin. You can do it! Ating na pong balikan ang ating mga kapatid sa dako ng GMA Cavite at alamin natin sino po
ang ating mga kababayan doon na ating sasaklolohan kasama po ng members ng Church of God International o MCGI. Muli po, naroon si Brother Tochi Mariano. Brother Tochi, good morning. Rise and shine. Good morning, Kuya. Rise and shine. Kuya Daniel, nandito po tayo ngayon sa Barangay Poblacion 2, GMA Cavite, kung saan magkakalob po tayo ng munting regalo sa ilan po nating mga kababayan. Kasama po natin ngayon ang 13 Barangay Bantay Bayan volunteers. Yan. Sila po ang nagpapanatili ng peace and order sa barangay dito. Bukod po dyan, sila rin po ang nagmomonitor at nag-report ng overall na kalagayan po ng lugar. Kasama din po natin ngayon si Kapitan Buddy Munar at ang head ng Bantay Bayan na si Sir Johnny Garcia. Magandang umaga po sa inyo, Sir. Ano po ba ang sitwasyon ng ating mga volunteers dito po sa inyo pong barangay, Kapitan? Sa ngayon po ay patuloy pong nagdurubing ang ating mga Bantay Bayan. Kahit na po sila po ay walang sweldo kundi hunarya lamang sa barangay, ito ay pinagtutulong-tulungan ng mga barangay opisyal upang mapanatili po ang aming peace and order situation sa aming Barangay Poblacion 2. Ganun din po ay nagpapasalamat po ang pamunuan ng barangay sa pagdalaw po ng MCGI lokal po ng Magra. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat po, Kapitan. At dahil sa kanilang loyalty at pagmamahal sa Barangay Poblacion 2, Kuya, ay nagkaisa po ang mga kapatid natin dito sa MCGI Magra Chapter upang ipagkaloob sa kanila ang munting regalo para sa kanilang paglilingkod. Narito po ang mga uniforms at yantok stick upang makaagapay sa kanilang pag-duty. Mayroon din po tayong tag-iisang grocery items na ibibigay po sa ating mga barangay bantay para kahit paano po ay meron na silang makakain mamaya. At sana po ay makatulong po ito. At siyempre, interview po natin si Sir Johnny Garcia. Kamusta po ang inyo pong mga kasamahan na mga voluntaryo po? Magandang umaga po sa inyo at ako'y nagpapasalamat din kami sa inyong pinagkaloob dito sa aming barangay. Kung pangalagaan namin ang aming seguridad dito sa aming pook. Maraming salamat at pinagkaloob po nila sa araw na to. Salamat po. Salamat po, Sir Johnny Garcia, ang ating pong head bantay dito po sa Poblacion 2. At yan po, Kuya, at maraming salamat po sa Panginoon. At kanina rin po, Kuyang umaga, ay yung ating mga kababayan po rito ay nagbigay rin po tayo ng libreng almusal. At bago po kami magpaalam, Kuya, mayroon pong pagbati ang mga kapatid po natin dito mula sa MCGI Magra Chapter. Ito po ang kanilang pagbati. 1, 2, 3! MCGI yes! MCGI shine! To God be the glory! Pag-ibig! Maraming salamat po sa Diyos, Kuya. Back to you po, Kuya. Maraming salamat, Brother Tochi Mariano, at sa lahat po nating mga kapatid dyan sa GMA Cavite. Salamat sa Diyos. Kagalakan po makita kayo sa pakikipagkaisa na tayo ay maging kasangkapan sa pag-abot at pagsaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Keep on shining and keep on caring. God bless you all. Salamat po sa inyong pakikipagkaisa. Tunghayan naman natin ang kwento ng kung paanong nagawa ng isang single mom na maitaguyod ang kanyang pamilya kahit wala na ang kanyang asawa, at ngayon ay mayroon ng 4 na branch ng pharmacy sa Palawan. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Luz Liwanag Usman, 47 years old at nakatira po sa Nara, Palawan. Mga magulang po nag-umpisa sa wala. Nagtitinda po sila noon ng mga bargain, yung sinusunong na mga damit. From there po, na-establish po nila yung businesses. Marami po. Meron po silang buy and sell ng palay. By the time po na high school ako, naitatag na po ng nanay ko yung butika. Nung gumraduate po ako, kumuha po ako ng pharmacy. Nakagraduate po ako sa UST noong 1997. And right after po, hinandle ko na po kaagad yung butika namin. By that time po, ang butika namin,
from the initial start na mabenta siya, nagfa-flounder na po siya nung time na yun. Yung parang medyo talo na po siya. Parang nag-kick in po yung pagiging competitive ko po. Gusto ko siya na ibalik sa dati. So gumawa po ako ng mga hakbang. Nag-promo po ako, inayos ko yung pricing, and especially yung pagharap sa customer po. So from here, naging dito, and then naabot ko na yung estado dati. Pero yung personal life ko po, doon po ako nagkaroon ng struggle along with handling the business. Nag-asawa po ako, and then naghiwalay po kami. So basically, mag-isa lang po akong magtataguyod ng anak ko. And at the same time, may mga tauhan ako na nakaasa sa akin. So yung struggle ko po doon, yung pampagatas ng anak ko, halos 3/4 po nung sweldo ko, napupunta po sa bata. Hindi po ako nag-isip na yung parang na-down ka, hindi po. Ang inisip ko po yung forward thinking, yung bata, plus yung Panginoong Diyos na laging nasa tabi ko. At saka yung business ko po, yung mga taong nakaasa po sa akin. At nagtayo po ako ng branch. Nag-branch out po ako dito sa Puerto Princesa. Ako lang po at saka isa ko pong tendera ang binitbit ko po. At saka yung anak ko. Awa naman ng Panginoon ay tinangkilik naman po kami ng mga tao doon sa lugar na pinagbuksan ko po. Pagkatapos po noon, 2011 po, may threat po sa business ko kasi isa sa pinakamalaking drugstore chain papasok sa aking town. Naghanda na po ako, otherwise magsasara kami kung matatalo kami. Nagbigay po ako ng mga utos sa kanila, and at the same time yung akin pong tindahan ay minodernize ko po. And then nagkaroon po ako ulit ng mas malaki is yung local chain drugstore dito. Tinabihan din po ako. At yun po yung pinakamalaking struggle po sa amin kasi talagang naka-apekto po yun sa daily sales. Pero just the same mindset na dire-diretso lang, ayusin ko yung problema. Ano ba yung hinahanap ng tao na wala sa kanila? Ano ba yung may offer? Ganun po kami ng mga ilang buwan. After po nun, mga siguro 5 months, 6 months, ayun, bumalik na yung mga customer ko sa akin. Po, sa umaga, gigising, and then ihahanda ang mga bata. After nun po, pupapasok na po ako sa negosyo ko. Po, magsasara po kami noon, mga 7 o'clock. Nasasagot po nung business ko lahat ng pangangailangan namin, pag-aaral ng mga anak ko. At masasabi ko po na hindi po ako pinabayaan ng Panginoon pagdating sa ganung aspeto. Wala po akong pinagsisihan na sumunod po ako sa parents ko na kunin yung kurso na to at mag-handle ng negosyo. Kasi po, naaaliw naman po ako dun sa ginagawa ko. Kung ano man yung ibinigay sa akin, tinitingnan ko po yung positive side doon. Hindi ko po tinitingnan yung negative side. At ang ipinagpapasalamat ko naman po sa Diyos ay napakarami pong bagay. Yun lang pong pagbibigay niya sa akin ng ideas. Galing po sa Panginoon yun, hindi po galing sa akin yun. At saka yung pong mga tapat na tauhan na ibinigay niya sa akin hanggang ngayon, kasama ko po, more than 10 years. At saka yung mga anak ko po, wala naman pong napapariwara. Lahat naman po sila maayos. Nakapagtapos na po yung panganay ko, and then nagtayo po ako ng isa pang branch. Bali, naging 4 na po sila. Tuwing umaga, gigising ka, lalaban ka sa buhay, pero wag mong kalimutan na manalangin ka sa Diyos. Kasi kahit na anong sikap natin, kung ang ating focus ay wala sa Panginoon, mawawalan po ng kasaysayan lahat ng ginagawa natin. Kung nangyari po sa inyo yan, naging single parent kayo, laban lang. Kasi at the end of the day, meron kang Diyos na kasama. Mahirap mag-isa, pero hindi ko naman po iniisip na mag-isa ako. May kasama po akong Diyos na siya po yung nagtatama ng aking daan. Pag nagninegosyo ka, kailangan honest ka, huwag mo silang lalokohin. So yun po yung naging panuntunan ko sa buhay. So nangyari man po na parang ako ay may mga naluloko po tayo. Yun na nga, bumabagsak o bumababa yung negosyo, pero laban lang, dire-diretso lang tayo ng lakad. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. At lalakipan po natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa atin pong viewpoint muli, nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol po sa isang issue kung sila ba o kayo ba ay naniniwala sa milagro. Alamin natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito.
Wala pa naman ako nararanasan. Ang nararanasan ko, puro hirap. Simula nang nag-asawa ko. Naniniwala ako sa milagro dahil minsan tayo mahirap ngayon. Hindi natin masasabi, malay mo bukas magbago ang takbo ng buhay natin. Diba? Hindi naman habang panahon ganito tayo. Naniniwala po ba kayo sa milagro? Naniniwala din. Naniniwala rin ako sa milagro. Pero, ang milagro para sa akin, yung siya lang sa itaas lang ang yung parang naguni-guni ko na Nararamdaman? Oo, nararamdam ko. Nandyan siya. Tapos, yung ibang parang hindi ako kunwari sa mga may patay na namatay na, yung gano'n, parang hindi ako naniniwala. Kung meron po kayo naranasan? Naranasan? Oo, meron din pala. Yung may umano sa akin sa paa, punumubit, umano sa paa ko. Pero ramdam ko, nararamdaman ko lang, siguro yung mahal na nawala sa tatay ko, yun, parang ganun lang. Parang nagparamdam lang sa akin, ganun lang. Naniniwala po ba kayo sa milagro? Depende sa milagro. Kung halimbawa, kasi ang paniniwala ko, umagising ka lang sa umaga, isang malaking milagro na sa akin yun eh. Na minsan may naniniwala namang kasi, tulad ng mga magulang ko, naniniwala sila sa milagro. Magitan ng kasi Catholic kami eh. Yun ang aral eh. Yun lang kang may sakit ka na gumaling eh, isang milagro na sa akin yun. Pwede po ba namin patanong na po na ano po yung pinakamalaking maituturing nyo na milagro? Aba, ang pinakamalaking milagro sa akin, umabot ako sa edad kong 55 na, mag-56 na ako. Dahil ang magulang ko, ang nanay ko, dalawa kong kapatid, namatay ng 52. Isang napakamalaking milagro na sa akin yung umabot ako ng 56. Dahil may lahi kami ng diabetes eh. Naging buhay nila, puro 52 lang eh. 56 na ako sa susunod na October, itong October na to. Ay napakalaking milagro na sa akin yun, nabuhay pa ako ng 4 na taon, nahigitan ko pa sila. Naniniwala po ba kayo sa milagro? Oo naman, kasi yung asawa ko noong bago mag-pandemic, nagkaroon ng sakit, napasma yung litid niya. Ngayon, hindi siya makalakad, hindi siya makapunta ng CR. Ngayon, nagpunta ako sa Landayan para magdasal. Ihingi ko ba ng solusyon yung problema ng mag-asawa. Nagkataon naman na nagsyam lang ako. Nung magsyam ako, mabuti naman at unti-unting gumaganda ang kalusugan ng asawa ko. Ngayon, okay na siya. Totally healed na siya. Naniniwala po ba kayo sa milagro? Oo naman. Kasi naranasan ko na eh. Tulad nito, 4 beses na ako mild stroke. Sa edad ko, nakakatrabaho pa ako. Milagro na yun eh. Yung buhay tayo, milagro na yan. Ang mga milagro ay ang hindi pangkaraniwan at hindi maipaliwanag ng siyensya na mga pangyayari. Kadalasan, iniuugnay ito sa divine powers o kapangyarihan ng Diyos. Pero ayon sa Biblia, ano nga ba ang milagro? Yung salitang milagro. Alam mo po kapatid, yung milagro, ang milagro lang na hindi ko pinaniniwalaan, yung mga milagro ng mga pastor. Nagmimilagro daw sila, ang gagawin, hahampasin yung mga tao ng Amerikana, matutumba. Anong klaseng milagro yun? Ano nagawang buti sa'yo nun? Ang maganda yung milagro ni Kristo. Si Maria Magdalena, may 7 demonyo, pinalabas niya. Di ba? Mas maganda pa nga milagro yung cada nota que el viento murmura, cada rayo de luz en el sol, cada flor en la verde llanura, es un himno, la gloria de Dios. Ang sabi ni Rizal, each note that the wind murmurs, each ray of light from the sun, each flower in the green meadows, teaches us of the glory of God.
Yan ang sabi ni Dr. Jose Rizal. Ano ibig kong sabihin? Yung pagbukadkad ng halaman o ng bulaklak, milagro yun eh. Isn't it a miracle? It's another miracle. Thank God for the miracle. You belong to me. Kita mo? Nakasumpong ka ng mabuting asawa? Milagro ng Diyos yun. Kagandahang loob ng Diyos yun. Kasi yung asawa, hindi nasusumpungan yon sa dote, hindi nasusumpungan yung mabuting asawa dahil pinagkasundo ka ng magulang mo o kaya yung asawa mo'y abogado, kaya mabuting asawa na hindi. Pero pag nagkaroon ka ng isang mabuting asawa, sabi sa Kawikaan 19:14, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayon, house and riches are inheritance of fathers, but a prudent wife is from the Lord. Pagka nagkaroon ka ng isang mabait na asawa, milagro ng Diyos yun eh. Biro mo, hindi ka naman nahirapan, hindi ka naman nagpalaki, hindi ka nga nagpasuso, hindi ka nga kumontribute kahit isang latang Alaska eh. Lumaki na lang yung babae, tapos niligawan mo na lang, tapos napangasawa mo. Tapos mabait palang asawa, tapat, tagapag-alaga ng mga anak mo, tagalaban ng karsunsilyo mo, taga-plansya ng pantalon mo. Tapos paminsan-minsan ginagawa mo pa yung punching bag. Milagro ng Diyos yung nagkaroon kanyan. Napakabait na asawa. Marami pong milagro, kapatid. Yun lang makaraos tayo maghapon nang hindi tayo nahihirapan. Sabi ko nga sa mga kapatid namin, magpasalamat tayo lagi sa Diyos kasi yung natai ka na hindi ka na namimilipit, naihi ka na hindi ka namimilipit sa sakit, maswerte ka na nun. Bakit? Meron tao, ang yaman-yaman tuwing iihi, hindi makaihi, dinadialysis eh. O meron naman tao na ang yaman-yaman may pabrika ng sapatos. Wala naman siya sapatos. Kasi putol na yung dalawang paa, may diabetes. Di ba malaking milagro ng Diyos yung wala kang ang pambili ng sapatos, wala ka pang tsinelas, naglalakad ka sa daan paa-paa, pero ang tibay ng paa mo. Napako hindi man lang natetano, hindi ba milagro yun? Meron ganun yung mga taong kalye, kumakain ng basura hindi man lang nasakitan tiyan merong kayayaman nadapuan lang ng langaw yung pagkain, tinapon yun talagang nilalangaw yung kinakain niya. O hindi ba milagro yun? Nilalangaw hindi kumasakitan dyan, yung kinakain nilalangaw sa basura. Yung mayaman wala ngang dumadapon langaw mami ang konti nadala sa ospital dahil nagtatait suka. Napakaganda naman nung kinain. O hindi ba milagro ng Diyos yung isang batang nakalaboy-laboy sa kali, nauulan at arawan hindi nagkakasipon. Milagro yun. Kesa dun sa isang batang nakatira sa isang mansion, masarenohan lang ng konti, sinipon at dinala na sa ospital, nangitim na. Maraming milagro ang Diyos sa buhay ng tao, kapatid. Totoo po ang milagro, pero ang milagro galing sa Diyos, hindi galing sa mga pastor. Sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at makahikayat na magpakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao sa bawat pagkakataong mayroon tayo. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Kadali lang sir, 5 minutes. Ako lang bago na siya Uy, dili ikaw si sir! Gusto lang tayo kung mga yung pasaylo. Ma'am Pel, sorry po. Alam mo naman ko sorry. Sorry na. Very hard-headed ba ay ka? Sorry. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Ano ka?
Kawan ako si Charles. Hi, ma'am. Nada siya iingon. Mag-sorry lang mi sa kakiat na mo atong senior high kay gitagaan ka nang maglabad sa ulo. Oo, ma'am. Hello. Hello, me. Thank you, me, for being a teacher. Huh? Wala. Ano din, me, sorry din sometimes kung di ako makinig ng maayos ba kay hindi ko ma-fully appreciate yung pagka-teach mo, me. Gusto lang tanan akong mga og pasaylo. Di ba kay, as we all know nga, during our grade 11, badlungon mi, daghan mi, syempre as a student, daghan mi nahimo nga mga sayop sa imuha. And then now, nga, mo graduate na mi next day, gusto ko nga, before ang among graduation, gusto ko nga, ako mismo mga og sorry sa imuha, ma'am. Ma'am Bel, sorry po sa mga nagagawa po namin pagkukulang po bilang estudyante po sa inyo. Wala naman yun. At masaya ako na kayo ay makakapagtapos na. I just want to say sorry sa mga ginabuhat na mo nga gabi kami kabadlongon since grade 11. But still, thank you so much kay ginagaydan gid mi nimo even though nga makaingon mig higpit kay ka stricto, but at the end I appreciate ginamo imong love, imong effort, everything, ma'am. Sorry ma'am, wala pa ako kapasa og clearance sa atong club sa Artist Guild. I hope mapasa na ako ni ma'am. Gusto lang ko mag-sorry sa tanan kanang sometimes kanang magkiniat dili kayo ingon nga maminaw, and I hope nga mapasaylo ko nimo, ma'am. Love you so much. Sir, thank you, sir. Sa tanan. Thank you, sir. Sorry sa mo ang nagagamit po namin yung mga lessons niyo po bilang social work interns po. And ayun po, pasensya na din po sa mga pagkukulang. Ma'am, thank you for being our teacher, ma'am. We really appreciate you, ma'am. And sorry, babadlong mo sa next. Grabe ba yung impact mo sa teacher? Hindi lang teacher as teacher as sa school, pero teacher din sa sa life ko. Mga life lessons, ganyan. And meron din yung mga aral pa na lessons na ma-remember ko pa until now. Ayun, sorry, sir. Ano mag-ipiman? Ako tayo sa kagilagra. Salig lang sa kay Lord kay... Yes! Sir, thank you! Nag-ampo namin kanina, sir. Salig lang kay Lord. Isagod ka sa maestra na pinaka-the best sa mo, ma'am, din. Nangayo kong pasaylo sa imong, ma'am, sa tanan sa book section na mo, ma'am. Bisan ako, ma'am, kay gahi manggid pupulo, ma'am. I know sa grade 11 kay badlongon sad ko. Pasaylo ka, unta makapasaylo ka sa ako, ma'am. Talaga kung ako lang, wala naman ako maaambag sa inyo kung hindi naman yung ituturo ng Diyos, syempre. Opo. Salamat sa Diyos. Opo. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. We love you, ma'am. We love you, ma'am. Kamalo kay mag-trigger gid mo emotion. Ang butit yung huwag lang mo, makita lang mo. Dili adyo ko magnilaka, no? Like, salamat sa inyo mga tanan. Hindi na ako mag-message sa inyo eh. Yes. Kaila ka because especially kanang if emotion mangayo kag story nga sincere. So kanang ma-appreciate nimo, ma-feel nimo, ma-appreciate, and kanang syempre ma-emotional ka. Sa una, kung mag-sorry without kanang mitong emotion, without thinking others kanang usa kay lang ma-feel. Pero karon more on like genuine siya nga pagka-express sa imong sorry towards sa isa ka tao niya, especially teacher pa jud nimo. Then more on kanang mas at ease ka nga mas mag-express sa imong emotion ka or feelings sa imong teacher. Like parehas naka-relieve me nga naka-say sorry mi sa among teacher, especially kay Ma'am Trillo nga makaingon jud mi sa una nga terror gid kay siya nga teacher kay ginakasab-an jud mi niya bone to bone gyud, but now makaingon jud mi nga na thankful me and grateful nga nakaila ra pud namo siya niya imo siya na subject teacher. Well, so as a student, we appreciate their efforts na beyond the classroom, they're still there, they're still able to update us,
to help us in different ways. So thank you for those teachers na really takes time. Yeah, first time din like mag good experience kasi malabas mo yung gusto mo sabihin sa like yung sorry, yung word na sorry para ma-express mo din yung like mga regrets na ma-remember mo along the way. Relief na kay syempre ginabuhatan mig paraan sa mo ang teacher na makagraduate jud. Kita jud nako ang struggle sa mga teacher. So ang love pud sa ato ang teacher is jud unconditional jud siya. Like telling your true feelings po sa inyong mga teachers, loved ones. Tapos just be true to yourself lang po, and like napagawasad na ko ang akong gusto maingon sa akong mga teachers. A simple thank you can ease all the sadness and pain and the kakapoy sang isa ka teacher. Sometimes may mga joke pero ayaw jud nato i-disregard ang respect nato sa ilaha. Though naatay closure, pero dapat naat po tayo respect and limitation. Yung normal na sorry namin as a whole class kasi siya general. Pero kanina parang nag-reflect ka. As in, mafe-feel mo talaga na sa buong taon na nakasama mo yung teacher mo, parang kanina, doon mo siya totally na nasabi. Lahat ng gusto mong sabihin sa teacher mo, mga naging pagkukulang ko as a student. Minsan, hindi naman totally makakalabag, pero minsan yun nga yung disappointment sa mga teachers na dapat ganito, ganyan, pero minsan hindi namin yun nagagawa. So, syempre as kami as students, alam naman natin na pinapatawad nila tayo, pero mas maganda yung nagsusorry din tayo. Muli po kami nag-aanyaya sa inyo para po sa ating opening ng Mass Indoctrination. Pag-aaral po ito ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo on June 17, araw po ng... Maswerte ka na nun. Bakit? Meron tao, ang yaman-yaman tuwing iihi, hindi makaihi, dinadialysis O meron naman tao na ang yaman-yaman may pabrika ng sapatos. Wala naman siya sapatos. Kasi putol na yung dalawang paa, may diabetes. Di ba malaking milagro ng Diyos yung wala kang ang pambili ng sapatos, wala ka pang tsinelas, naglalakad ka sa daan, paa-paa, pero ang tibay ng paa mo. Napako hindi man lang natetano, hindi ba milagro yun? Meron ganun yung mga taong kalye, kumakain ng basura hindi man lang nasakitan tiyan merong kayayaman nadapuan lang ng langaw yung pagkain, tinapon yun talagang nilalangaw yung kinakain niya. O hindi ba milagro yun? Nilalangaw hindi kumasakitan siya, yung kinakain nilalangaw sa basura. Yung mayaman wala ngang dumadapon langaw mami ang konti nadala sa ospital dahil nagtatait suka. Napakaganda naman nung kinain. O hindi ba milagro ng Diyos yung isang batang nakalaboy-laboy sa kali, nauulan at arawan hindi nagkakasipon. Milagro yun. Kesa doon sa isang batang nakatira sa isang mansion, masarenohan lang ng konti, sinipon at dinala na sa ospital, nangitim na. Maraming milagro ang Diyos sa buhay ng tao, kapatid. Totoo po ang milagro, pero ang milagro galing sa Diyos, hindi galing sa mga pastor. Sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at makahikayat na magpakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao sa bawat pagkakataong mayroon tayo, muli po isang social experiment ang ating isinagawa. Kadali lang sir, 5 minutes. Ako nang bago na siya Hoy, dili ikaw si sir! Gusto lang tayo kung mga yung pasaylo. Ma'am Bel, sorry po. Alam mo naman ko sorry. Sorry na. Very hard-headed, but I can't.
Sorry. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Ano ka? Kawan ako si Charles. Hi, ma'am. Nada siya iingon. Mag-sorry lang, may sakakiat na mo atong senior high, kaya gitagaan ka lang maglabad sa ulo. Oo, ma'am. Hello. Hello, hello, me. Thank you, me, for being a teacher. Huh? Wala, ano din, me, sorry din sometimes kung hindi ako makinig ng maayos ba, kay, hindi ko ma-fully appreciate yung pagka-teach mo, me. Gusto lang tayo akong mga yung pasaylo. Kailangan? Di ba kay, as we all know nga, during our grade 11, badlungon mi, daghan mi, syempre as a student, daghan mi nahimo nga mga sayop sa imuha. And then now, nga, mo graduate na mi next day, gusto ko nga, before ang among graduation, gusto ko nga, ako mismo mga yuog, sorry sa imuha, ma'am. Ma'am Bel, sorry po sa mga nagagawa po namin, pagkukulang po bilang estudyante po sa inyo. Wala naman yun. At masaya ako na kayo ay makakapagtapos na. I just want to say sorry sa mga ginabuhat na mga gabi kami kabadlungon since grade 11. But still, thank you so much kay ginagaydan gid minimo even though nga makaingon big higpit kay ka stricto, but at the end I appreciate ginamo imong love, imong effort, everything, ma'am. Sorry, ma'am, wala pa ako kapasa og clearance sa atong club sa Artist Guild. I hope mapasa na ako ni ma'am. Gusto lang ko mag-sorry sa tanan kanang sometimes kanang magkiniat dili kayo ingon nga maminaw, and I hope nga mapasaylo ko nimo, ma'am. Love you so much. Sir, thank you, sir. Sa tanan. Thank you, sir. Sorry sa mo ang Nagagamit po namin yung mga lessons niyo po bilang social work interns po. And ayun po, pasensya na din po sa mga pagkukulang. Ma'am, thank you for being our teacher, ma'am. We really appreciate you, ma'am. Sorry, babadlong mo sa Grabe ba yung impact mo sa teacher? Hindi lang teacher as sa school, pero teacher din sa sa life ko, mga life lessons, ganyan. And meron din yung mga aral pa na lessons na ma-remember ko pa until now. Ayun, sorry, sir. Ano mag-ipi man? Ako tayo sa kagilagra. Salig lang sa kay Lord kay... Yes! Sir, thank you! Nag-ampo namin kanina, sir. Salig lang kay Lord. Isagod ka sa maestra na pinaka-the best sa mo, ma'am, din. Nangayo kong pasaylo sa imong, ma'am, sa tanan sa book section na mo, ma'am. Bisan ako, ma'am, kay gahit magitugulo, ma'am. I know sa grade 11 kay badlongon sad ko. Pasaylo ka, unta makapasaylo ka sa ko, ma'am. Talaga mo ako lang, wala naman ako maaambag sa inyo kung hindi naman ituturo ng Diyos, syempre. Opo. Salamat sa Diyos. Opo. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. We love you, ma'am. We love you, ma'am. Kamano kay mag-trigger gid mo emotion ang botinyo. Huwag niya lang mo, makita lang mo. Diri adyo ko maginilaka, no? Like, salamat sa inyo mga tanan. Hindi na ako mag-message sa inyo eh. Yes. Kaila ka because especially kanang if emotion mangayo kag story nga sincere. So kanang ma-appreciate nimo, ma-feel nimo, ma-appreciate, and kanang syempre ma-emotional ka. Sa una, kung mag-sorry without ka nang mitong emotion, without thinking others koan kanang unsa kay lang ma-feel. Pero karon more on like genuine siya nga pagka-express sa imong sorry towards sa isa ka tao niya, especially teacher pa jud nimo. Then more on kuan kanang mas at ease ka nga mas mag-express sa imong emotion ka or feelings sa imong teacher. Like parehas naka-relieve me nga naka-say sorry mi sa among teacher, especially kay Ma'am Trillo nga makaingon jud mi sa una nga terror gid kay siya nga teacher kay ginakasab-an jud mi niya bone to bone gyud, but now makaingon jud mi nga na thankful me and grateful nga nakaila ra pud na mo siya niya mo siya nga subject teacher. So as a student, we appreciate their efforts na beyond the classroom, they're still there, they're still able to update us,
to help us in different ways. So thank you for those teachers na really takes time. Yeah, first time din like mag good experience kasi malabas mo yung gusto mo sabihin sa like yung sorry, yung word na sorry para ma-express mo din yung like mga regrets na ma-remember mo along the way. Relief na kay syempre ginabuhatan mig paraan sa mo ang teacher na makagraduate jud. Kita jud nako ang struggle sa mga teacher. So ang love pud sa ato ang teacher is jud unconditional jud siya. Like telling your true feelings po sa inyong mga teachers, loved ones. Tapos just be true to yourself lang po, and like napagawasad na ko ang akong gusto maingon sa akong mga teacher. A simple thank you can ease all the sadness and pain and the kapoy sang isa ka teacher. Sometimes may mga joke pero ayaw jud nato i-disregard ang respect nato sa ilaha. Though naatay closure, pero dapat naat tayo respect and limitation. Yung normal na sorry namin as a whole class kasi siya general. Pero kanina parang nag-reflect ka. As in, mafe-feel mo talaga na sa buong taon na nakasama mo yung teacher mo, parang kanina, doon mo siya totally na nasabi. Lahat ng gusto mong sabihin sa teacher mo, mga naging pagkukulang ko as a student. Minsan, hindi naman totally makakalabag, pero minsan yun nga yung disappointment sa mga teachers na dapat ganito, ganyan, pero minsan hindi namin yun nagagawa. So, syempre as kami as students, alam naman natin na pinapatawad nila tayo, pero mas maganda yung nagsusorry din tayo. Muli po kami nag-aanyaya sa inyo para po sa ating opening ng Mass Indoctrination. Pag-aaral po ito ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo on June 17, araw po ng Lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. At ang ating pong Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya program, every Monday po ito, alas 6 naman ng umaga. At ang pagpapatuloy po ng ating mga public services sa programa po nating Serbisyong Bayanihan, Lunes hanggang Biyernes po mula alas 4 naman po ito ng hapon. At ang ating pong MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay maaari po ninyong mapuntahan. Ang ating MCGI Clinic po ay nakabukas para makapagsilbi sa inyo ng libre. Ano man po ang inyong relihiyon, political affiliation, kulay, lahi o wika, kung may paglilingkod tayo, bukas po yan para sa inyong lahat. Nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang registration time po natin, 5 o'clock in the morning hanggang 9 in the morning. At the same time, ang atin pong La Verdad Diagnostic Center, bukas din po ito para sa mga libreng serbisyong medikal sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Nandiyan naman po yan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Lunes hanggang Huwebes, 10 in the morning to 12 noon ang atin pong registration. At every Friday naman, 5 o'clock in the morning to 8 o'clock in the morning ang atin pong registration. Magdala lamang po ng isang government-issued valid ID. On that note, tayo po'y minsan pang nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin sa araw na ito para tayo magkasalo-salo. Hindi pa po tapos ang Good Morning Kuya. In a little while, iba't ibang mga segments pa po ang inyong mapapanood. Samantala, sa aming bahagi, iiwan naman namin sa inyo ang isang awiting nagpapakita ng ating buong pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa kanilang rendition ng awiting Pangako Ko, narito po ang Del Rosario Couple para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Rise and shine. To God be the glory. Good morning. Ooh.
barkada ka, aking sinta. Puso ay natuto na magpakumbaba. Sa katwiran nahubog ang aking diwa, nakamtan ko ang iyong pagkalinga. Pangako ko sa'yo, amay tanging ikaw lamang. Sa puso ko'y sasambahin kailan pa man. Sa piling mo ligaya ay hindi mapaparam. Dalangin ko sa'yo'y huwag papabayaan. Ngayon ang nais ko, ikaw ay makita. Mamasdan ang kagandahan ng iyong mukha. Tulungan mo sa hirap na nadarama. Hamuin mo sa aking pagdurusa. Pangako ko sa'yo, amay tanging ikaw lamang. Sa puso ko'y sasambahin kailan pa man. Sa piling mo ligaya ay hindi mapaparam. Dalangin ko sa'yo'y huwag papabayaan. Lingapin mo, maawa ka, aking ama. Bilangin mo ang luha ko, halinhan ng tuwa. Pangako ko sa'yo, amay tanging ikaw lamang. Sa puso ko'y sasambahin kailan pa man. Sa piling mo ligaya ay hindi mapaparam. Dalangin ko sa'yo'y huwag papabayaan. Pangako ko'y tanging ikaw lamang. Sa puso ko'y sasambahin kailan pa man. Sa piling mo ligaya ay hindi mapaparam. Dalangin ko sa'yo'y huwag papabayaan. Dalangin ko sa'yo'y, Dalangin ko sa'yo'y huwag papabayaan.